Sa isang maliit at makulay na baryo na napapalibutan ng palayan, bundok at mga punong mangga, nakatira ang isang batang nagngangalang Lino. Kilala siya ng lahat bilang batang laging may ngiti at halakhak. Kahit simpleng hangin na dumaan o ibong lumipad, napapatawa na siya. Tuwing umaga, masiglang naglalakad si Lino papunta sa paaralan. Ang kanyang bag ay may lamang lapis, kwaderno, baon na tinapay at paborito niyang candy. Habang naglalakad, bumabati siya sa mga kapitbahay at minsan ay napapatawa sila sa kanyang mga biro. Pagdating sa paaralan, sinalubong siya ng kanyang mga kaklase. "Lino, anong bago?" tanong ng kaibigan niyang si Miko. Sumagot si Lino ng isang nakakatawang kwento. At sabay-sabay silang nagtawanan bago magsimula ang klase. Nang magsimula ang klase sa matematika, nagturo si Ma'am Rosa sa pisara. Tahimik ang klase, ngunit si Lino ay napangiti nang maalala ang candy sa bag. Napahalakak siya ng mahina, dahilan upang mapalingon ang guro. "Lino," mahinahong sabi ni Ma'am Rosa. Maganda ang tumawa, pero mas maganda kung nakikinig. Yumuko si Lino at tumango. Naramdaman niyang kailangan niyang magbago. Dumating ang recess at muling nabalik ang saya. Naglaro sila ng habulan, luksong tinik, at nagtawanan ng todo. Si Lino ang pinakamaingay sa halakhakan at masaya ang lahat sa kanyang kasama. Ngunit nang bumalik sa silid-aralan, napansin ni Lino na nahihirapan siyang sagutan ang mga tanong. Hindi niya agad maintindihan ang binabasa sa aklat. Unti-unting napalitan ng pag-aalala ang kanyang ngiti. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang lola Nena na nagdidilig ng halaman. Lumapit si Lino at ikinuwento ang nangyari sa paaralan. Tahimik na nakinig ang kanyang lola habang nakangiti. "Apo," sabi ni Lola Nena, "ang halakhak ay nagpapagaan ng puso, pero ang aral ang nagpapalakas ng isip. Kung marunong kang mag-aral at tumawa sa tamang oras, mas magiging handa ka sa mundo." Kinabukasan, maagang gumising si Lino. Habang naglalakad papuntang paaralan, sinabi niya sa sarili, "Makikinig muna ako, saka ako tatawa." Pakiramdam niya ay handa siyang subukan muli. Sa klase, nakinig siya ng mabuti. Nagtaas siya ng kamay at sinagot ang tanong ni Ma'am Rosa. "Tama, Lino," masayang sabi ng guro. Napangiti siya, isang tahimik ngunit masayang ngiti. Sa recess, tumawa pa rin si Lino kasama ang mga kaibigan. Ngunit ngayon, alam na niya kung kailan siya tatawa at kailan siya makikinig. Mas masaya pala kapag naiintindihan ang aral. Mula noon, naging inspirasyon si Lino sa kanyang mga kaklase. Ipinakita niya na pwedeng maging masaya